Ngunit ang pinagtataka ni Joe Fan ay ang pagiging bastos na pagtrato sa kanila ng mga bantay. Ang mga nagbabantay naman ay nagpahayag na si Joe Fan ang pangatlong tao na nagpakilala ngayong araw bilang miyembro ng Lu family kaya sa tingin nila ito ay mga peke. Si Pang Tongling naman ay nagalit sa pinagsasabi ng mga bantay ngunit mabilis naman siyang hinatak ni Joe Fan palayo. Si Joe Fan ay napaisip kung ganito sila tratuhin ng mga bantay, sigurado siya ito din ang pagtrato ng Kai family sa kanilang young mace, kaya sa tingin niya ang Kai family ay hindi na maituring na kaalyansa ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita na rin ng dalawa ang bahay na tinutuluyan ng kanilang young niece. Si Pang Tongling ay nagalit dahil ito ay kabastusan para sa kanila. Si Joe Fan naman ay nainis din at nagpahayag na sa tingin niya ay hindi man lang itinuturing ng Kai family ang kanilang young niece bilang tao. Ang dalawa ay agad na nakita ang kanilang young master na nakaupo sa silid. Si Pang Tongling naman ay agad na humingi ng paumanhin dahil sila ay huli na nang nakarating. Si Joe Fan ay agad na tinanong ang kanilang young master kung nasaan ang kapatid nito. Si Yun Hai naman ay agad na sinabi na ang kanyang kapatid ay nagpunta sa kanyang fiancé dahil ang pinuno ng Kai family ay kinansela na ang kasal ng dalawa. Si Joe Fan naman ay napuno ng galit dahil pinagmumukha silang tanga ng Kai family. Agad naman na hinayla ni Joe Fan ang kanilang young master at inutusan niya ito na ituro ang lokasyon ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, sa isang magandang hardin, si Yun Chang ay nasa gilid lamang habang nakikita niya ang kanyang fiancé na may kasamang ibang lalaki. Sinubukan ni Yun Chang tawagin ang atensyon ng kanyang fiancé, ngunit ito ay nagpahayag na dapat ay umalis na si Yun Chang dahil wala na ang kanilang kasal at may minamahal na siyang iba, at iyon ay si Yu Fai. Si Yu Fai naman ay tinawanan si Yun Chang at sinabihan niya ito na siya na ngayon ang mahal ni Xiao Ting kaya dapat nang umalis si Yun Chang. Si Yun Chang ay sumigaw at ito ay nagpahayag na hindi niya inaasahan na kinansela ng pamilya nila ang kasal kahit na ito ay napag-usapan na ng kanilang pamilya noon. Tiningnan ni Yun Chang si Xiao Ting at pinakiusapan niya ito na tulungan nila ang pamilya Lu. Tumalikod naman si Xiao Ting at sinabihan niya si Yun Chang na hindi na ito problema ng kanilang pamilya. Si Yun Chang naman ay halos maiyak na habang nagmamakaawa ito na tulungan sila ng Kai family alang-alang sa pinagsamahan ng pamilya nila. Si Yu Fai naman ay biglang nilapitan si Yun Chang at sinampal niya ito ng malakas. Sinigawan niya din ito na lumayo na kay Xiao Ting dahil siya na ang mahal nito. Pinaalahanan din ni Yu Fai si Yun Chang na kapag lumapit pa siya kay Xiao Ting ay papatayin niya ito. Ang virgin naman na si Yu Fai na walang sarling desisyon ay nagpahayag na kumalma lang si Yun Chang. Dahil sa kanyang puso siya lang ang nilalaman nito at wala nang iba. Si Yun Chang naman ay napaiyak na lang at ito ay napaisip kung ano na ang gagawin niya ngayon at umaasa siya na may tutulong sa kanya. Bigla namang dumating si Joe Fan sa eksena at binigyan niya ng mabilis na sampal ng katotohanan ang dalawang igat. Napatanong naman ang dalawa kung sino ang sumampal sa kanila. Si Joe Fan naman ay sumigaw na mga igat ang dalawang ito at tinanong niya ang mga ito kung bakit nila sinaktan ang kanyang young niece. Si Xiao Ting naman ay napaisip na sa tingin niya si Joe Fan ay kaedad niya lamang ngunit ang bilis nito ay kakaiba. Napahawak si Xiao Ting sa mukha niya at naisip niya na siya at si Yu Fai ay masasabing henyo na sa kanilang pamilya ngunit hindi parents sila nakareact sa atake ni Joe Fan. Ang malala pa ay hinayaan lang nila na sampilin sila ng katotohanan ng lalaking ito. Tiningnan ng mabuti ni Xiao Ting si Joe Fan at siya ay napatanong kung gaano ito kalakas. Si Joe Fan naman ay napansin ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang young niece at siya ay napatanong kung bakit na naman sumasakit ang puso niya tuwing nakikitang malungkot ang babaeng ito. Si Joe Fan ay napuno ng galit ay siya ay nagpahayag na dahil ito sa buweset na heart magic. Si Joe Fan ay naglakad papalapit sa kay Yun Chang at naisip niya na mukhang mas matatagalan pa siyang magsisilbi sa Luklan kapag nagpatuloy ang heart magic na ito. Pinahid ni Joe Fan ang luha ng kanyang young niece at hinawakan niya ito para umalis na. Sumigaw naman si Yu Fai at pinigilan niya ang mga ito na umalis. Dagdag pa ni Yu Fai na sa tingin ba nila ay maaari lang silang umalis agad pagkatapos siyang sampalin ng katulong nito. Si Yun Chang naman ay tumalikod at ito ay nagtanong kung ano ang gusto ng dalawa na mangyari. Si Yu Fai naman ay naging mukhang demonyo at inutusan niya si Yun Chang na maglakad ito habang nakaluhod ng 3 beses, lalo na si Joe Fan na siyang sumampal sa kanya. Si Yun Chang ay sumigaw na ang pinagagawa ni Yu Fai ay sobra na. Si Xiao Ting naman ay binatukan si Yun Chang na kapag hindi nila ginawa ito, sila ay hindi makakalabas ng buhay. Tumawa naman si Yu Fai at kanyang pinaalala si Yun Chang na hindi lang siya nag-iisa dito. Kaya kung ayaw niyang mamatay, pati ang kanyang kapatid ay dapat gawin na niya ito. Si Pang Tongling naman ay napuno ng galit at pinuna niya ang kayabangan ng dalawa.
Si Yun Chang naman ay nagpahayag na luluhod na sila habang hawak ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, agad namang tumawa ang dalawang igat. Ngunit bigla, si Joe Fan ay nawala sa tabi ng magkapatid at ito ay biglang sumulpot sa harapan ng dalawa. Agad naman na hinawakan ni Joe Fan ang ulo ng dalawa at pinag-uuntog niya ito sa lupa ng malakas. Napasigaw naman sa galit si Yu Fai habang ang noo nito ay dumudugo. Tiningnan naman ni Joe Fan ang mga ito na parang basura kaya siya ay minura ni Yu Fai. Sumigaw si Yu Fai na kahit pa magmakaawa ang Lu family sa kanya ay hindi niya ito papatawarin. Bigla namang sinipa ni Joe Fan ang mukha ni Xiao Ting at ito ay tumilapon sa harap ni Yu Fai hanggang ang dalawa ay nagtagpo. Nagulat naman ang mga kasamahan ni Joe Fan dahil sa ginawa nito sa dalawa. Si Joe Fan ay naging seryoso at ito ay nagpahayag na hindi pa nila deserve ang kanyang pagluhod. Bigla namang napatalikod sila Yun Chang nang marinig nila ang sigaw ng isang lalaki. Lumabas naman ang isang matandang lalaki at ito ay nagtanong kung sino ang nanggugulo sa kanyang mansyon. Napuno naman ng kasiyahan si Xiao Ting nang dumating ang kanyang ama. Ang lalaking ito ay ang head ng Kai family. Si Joe Fan naman ay nagulat nang makita ang head ng pamilya na umapi sa kanilang young mates. Ipinaalam naman ni Xiao Ting sa kanyang ama na si Joe Fan ang nanggugulo sa kanila. Si Joe Fan ay tiningnan muli ang mukha ng pinuno at siya ay nagpahayag na 8-layer Fond Realm. Nagulat naman ang pinuno nang mapagtanto na nalaman ni Joe Fan ang lakas niya base lamang sa tingin. Ang head family ay namangha at pinuri ang matalas na mata ni Joe Fan at tinanong niya din kung sino ito. Si Joe Fan naman ay agad na nagpakilala na siya ang butler ng Lu family, Joe Fan. Ang head family ay naging seryoso at ito ay napaisip na hindi niya inaasahan na ang makukuhang butler ng nasirang pamilya ng Lu clan ay ganito kabata at kamisteryoso. Ang head family ay napapikit at naisip niya na ayaw niya sanang magkaroon ng kalaban na misteryoso ngunit dahil may malakas naman na puwersa na siyang sumusuporta sa kanya kaya hindi na niya kailangang matakot. Si Yu Fai naman ay nagmakaawa sa head family at pinakiusapan niya na parusahan nito ang pamilya Lu. Hinawakan naman ng head family ang ulo ni Yu Fai at sinabihan niya ito ng huwag mag-alala dahil nandito niya na siya. Ang head family ay naging seryoso at sinabi niya na naging mabait siya sa magkapatid ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang gagawin nila. Kaya binantaan niya ang mga ito na kapag hindi nila pagbabayaran ang panggugulong ito, ay hindi niya palalabasin ang mga ito ng buhay. Si Joe Fan naman ay kinutya ang sinabi ng head family dahil kahit babae ay pinapatulan nito. Si Joe Fan ay naglakad sa harapan at sinabihan niya ang head family na kung may pagbabantay itong gagawin, dapat ay sa kanya niya ito sabihin. Dagdag pa ni Joe Fan na dapat huwag ding umarte ang family head na naging mabait sila sa Lu family dahil sila mismo ang sum-iron ng marriage contract ng kanilang young mates. Tumawa naman ang head family at ito ay nagpahayag na kung alam na din naman pala ito ng Lu family ay hindi na siya aarte pa. Nagpahayag din ng head family na sa araw na ito ay ipapaliwanag niya sa kanila ang hawak niya ang buhay nila. Pero bilang family head ay bibigyan niya ng dalawang pagpipilian ang mga ito. Ito ay ang paglaban o hindi kaya ay kusa nilang patayin ang sarili nila. Si Pang Tungling naman ay sumigaw na ang lakas ng family head ay nasa 8-layer kaya kung lalaban sila ay ibig sabihin na din ito ay kamatayan. Si Yun Chang naman ay nakiusap na huwag niyang patayin ang kanyang bunsong kapatid dahil bata pa ito. Si Joe Fan naman ay ngumiti at ito ay sumigaw na kung ganun siya na ang unang aatake. Si Joe Fan ay nagpakawala ng isang palm attack, ngunit napansin naman ito agad ng family head kaya agad niya itong hinarang. Isang malakas naman na pagsabog ang naging resulta nito. Si Joe Fan ay napa-atres dahil sa lakas ng atake, habang ang family head naman ay nagpahayag na siya ay hindi nakagamit ng maayos ng kanyang chi kaya maswerte si Joe Fan na nakaigtas ito sa atake niya. Si Joe Fan naman ay tumawa at sinabi nito na hindi siya naniniwala sa swerte dahil siya ay naniniwala lamang sa lakas at ikinabahala naman ito ng family head, bigla napansin ng family head ang dugo sa mga kamay niya. Si Joe Fan ay inutusan ng family head na tingnan din ito ang kanyang anak. Nagsimula naman na samuka ng dugo ang anak ng family head, kaya ito ay napuno ng galit habang tinanong si Joe Fan kung ano ang ginawa niya. Si Joe Fan ay tumawa habang tinataas nito ang kanyang daliri. Sinabihan niya din ng family head na nais niya lang ipaalam sa kanya na kahit anong oras ay kaya niyang kunin ang buhay ng anak nito kaya dapat itong mag-ingat sa mga sinasabi niya. Itinaas naman ng family head ang kamay niya at ito ay inutusan si Joe Fan na itigil na ito dahil naiintindihan na niya ang ibig ipahiwatig nito. Si Joe Fan ay tumawa at sila ay tumalikod para umalis. Bago tuluyang umalis nagbanta din si Joe Fan na kung hindi niya papansinin ang pagbabanta na ito ay papatayin niya ito sa susunod nilang pagkikita. Si Joe Fan ay tumawa habang ang family head naman ay wala nang nagawa dito.
Nagtanong naman agad si Yufei kung papakawala na lang ba ng family head ang Lu family ng ganun na lang. Nagpahayag naman ng family head na noon ay ayaw niyang makisali sa gulo dahil siya ay tinatamad ngunit ngayon ay hindi na siya mananahimik lang. Tumalikod ang family head at ito ay nagpahayag na papatayin niya si Joe Fan dahil maaring maging malaking banta ito sa kanila sa hinaharap kung hahayaan lang nila itong lumaki. Kaya gagawa muna sila ng plano para dito. Nagpahayag naman si Yunfei na kung natatakot na makipaglaban ang Kai family ngayon sa isang mahinang pamilya at mayabang na butler. Sisiguraduhin naman ni Yufei na matitikman ni Joe Fan ang kahihinatnan ng pagsampal nito sa kanyang mukha. Dagdag pa ni Yufei na malaman nila ang lakas ng isa sa mga 7 pamilya ng Imperial Family. Habang palabas sa lugar ng Kai family, si Joe Fan ay nagtanong kung alam ba ng kanilang young miss ang Seven Empire Family. Si Yun Chang naman ay nagulat nang marinig at napatanong kung paano nalaman ni Joe Fan ang Seven Empire Family. Nagtaka naman si Pang Tongling at si Yun Chai kung ano ito. Si Yun Chang naman ay napuno ng takot at sinabi niya na sa nakaraan ng pamilya nila ay malayo sa lungsod kaya wala silang kaalam-alam tungkol dito ngunit ayon sa nalalaman niya ang Seven Empire Family ay mga pamilya na dapat nilang iwasan kung makikita man nila ito. Dagdag pa niya na kahit na ang mga tauhan nito ay hindi nila maaring maging kalaban. Si Pang Tongling naman ay napaisip na ngayon niya lang nakita na ganito kaseryoso ang kanilang young miss. Dahil kahit nakaharap nito ang number 1 family ng Feng City na Kai family ito ay kalmado peren ngunit kahit nabanggit lamang ang Seven Empire Family na puno ito ng pangamba. Ipinaalala ni Yun Chang sa mga kasamahan niya na kahit ang Lu at Kai family ay malakas na sa lungsod na ito. Sila ay mga secular na pamilya lamang ngunit sa Empire ng Chanyu noong nabuo ito. Mayroong 7 minister na nakatanggap ng consent mula sa Empire Family at sa kalaunan ng mga minister na ito ay nagtayo ng kanilang pamilya na kayang makipagtagisan sa lakas ng Empire Family. Mayroon din ang mga ito ng sarili nilang teritoryo at kapangyarihan na mas mataas kumpara sa ibang mga normal na pamilya. Ang paglaban din sa 7 pamilya na ito ay nagkakahulugan na kinakalaban ng sinumana ng Empire. Si Yun Chang ay nagpahayag na ganoon kalakas at delikado ang 7 family ng kanilang imperyo. Dagdag pa ni Yun Chang na walang sino man ang makakapantay sa 7 family ng imperyo at alam na ito ng lahat. Nagtanong naman si Joe Fan kung kasama ba sa 7 pamilya ang Kai family. Nagulat naman si Yun Chang sa sinabi ni Joe Fan at ito ay napatanong kung bakit ito gustong malaman ni Joe Fan. Si Pang Tongling naman ay sinabihan si Joe Fan nang kung nag-aalala ito na ang babaeng sinampal niya ay party ng 7 family. Sigurado siya na pipigilan siya mismo ng kanilang young miss bago pa niya masampal ito kaya sa tingin niya ay hindi ito party ng 7 family. Si Joe Fan naman ay naging seryoso at ipinaalam niya na ang Sun family ay maaaring kaugnay ng 7 families. Napatanong naman si Yun Chang kung bakit nasabi ito ni Joe Fan. Si Joe Fan ay naging seryoso at ibinahagi niya na narinig niya itong sinabi kanina ng babae na ipaparamdam niya sa kanila ang lakas ng 7 families ng imperyo. Ang tatlo ay nagulantang dahil sa sinabi ni Joe Fan at ang mga ito ay hindi makapaniwala na kinalaban nila ang isang miyembro ng 7 families. Si Yun Chang naman ay agad na hinawakan ang kamay ni Joe Fan at inutusan niya ito na aalis sila para humingi ng tawad sa pamilya Kai. Winasiwas naman ni Joe Fan ang kamay ni Yun Chang at sinabihan niya ito nang kung pupunta sila doon ay siguradong kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Napuno ng takot si Yun Chang ngunit ang tatlo ay nagulat nang marinig nilang tawagin ng kanilang young master si Joe Fan ng Brother Joe Fan. At ito ay nagtanong kung ano na ang gagawin nila ngayon. Si Joe Fan naman ay nagtaka sa pagtawag sa kanya ng batang ito dahil palagi na lang siya nitong tinatawag na slave dog noon. Nagyabang naman si Yun Chai at ipinaliwanag niya na ito ay isang call of honor dahil niligtas sila ni Joe Fan mula sa pamilya Kai. Sinabi din ni Yun Chai na sa ngayon ay ituturing niya na si Joe Fan bilang big brother niya at hindi na din siya tatutulpa kung gusto maging asawa ni Joe Fan ang kapatid niya. Napasigaw naman si Yun Chang na tumahimik ang kanyang kapatid at huwag itong magsalita ng walang kwentang bagay. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan bagkus tinanong niya si Yun Chang kung may pamilya ba dito sa Feng City na related sa 7 families. Agad naman na sinagot ito ni Yun Chang na meron at ito ang number 1 treasure house sa Feng City, ang Chenlong Pavilion. Nagpahayag naman si Joe Fan na kung ganun ay uuwi muna sila at kinabukasan ay pupunta sila sa Chenlong Pavilion. Nagtanong naman si Yun Chang kung ano ang gagawin nila doon. Si Joe Fan ay tumawa at ito ay nagpahayag na pupunta sila doon para gumawa ng alyansa sa kanila.